So ang ating pong unang pag-uusapan ay End Time Series. Yan po kasi ay maraming pagtuturo kasi meron pong tatlong school of thought patungkol po sa pagdating ng Panginoon, sa tribulation at sa rapture. Merong nagsasabi na darating ang Panginoon sa kalagitnaan ng tribulation. May naniniwala naman na darating ang Panginoon pagkatapos ng tribulation. At may naniniwala na darating ang Panginoon bago mag-tribulation. So ang tatalakayan ko po ngayon ay yung pre-tribulation o bago mag-tribulation ay darating ang Panginoon. Pero isang bagay lamang po ang dapat na pinagkakasunduan natin ngayong hapon, mga kapatid. Na anytime o kailanman dumating ang Panginoon, nangangako siyang darating at kailangan tayong lahat ay makasama. Amen. Amen. Tayong lahat ay makasama sa pagdating ng ating Panginoon. Ready na ba tayong makasama? Sige po, tingnan natin sa salita ng Diyos. Ang pag-aaralan nga po natin ay pre-tribulation rapture of the church. Sabi po sa Mateo 24:21, sapagkat sa panahong yon ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Sa verse pong yan, ang nagsasalita mga kapatid ay ang mismong Panginoong Jesus. At sinasabi dyan na ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatian. Ito po ay kapighatian na hindi maikukumpara kasi po meron ding verse na nagsasabi sa John 16:33 na sabi ng Panginoon ay magalak kayo, sa mundong ito ay daranas kayo ng kapighatian pero napagtagumpayan ko na ang mundo. Yan pong verse na yan ay tumutukoy sa general na mga kapighatian na na-encounter natin sa ating day-to-day lives, mga kapatid. Habang tayo nasa mundo, may mga iba-ibang sitwasyon tayo na nagdadala sa atin ng madalas na kapighatian, kalungkutan, trouble sa ating buhay. Pero ang sinasabi po dyan sa Mateo 24, ang kapighatiang binabanggit dyan ng Panginoon ay kapighatian na kahit minsan hindi pa naranasan sa secular, sa spirit world, hindi pa yan nararanasan noon, ngayon at sa darating na panahon wala pong pang nakakaranas ng ganyang kapighatian. Kasi po yan po ay tinatawag na Great Tribulation o yan, tinatawag po yung Great Tribulation. Yan po yung sinasabi sa salita ng Diyos na mangyayari sa pagdating ng ating Panginoon. So sabi ko nga po kanina, may tatlong kaisipan patungkol dyan. Pwede mangyari ang Great Tribulation sa kalagitnaan ng pagdating ng Panginoon. Pwede naman mangyari yan bago dumating ang Panginoon. At pwedeng mangyari yan matapos na dumating ang Panginoon. So saan man mangyari yan, kailan man mangyari, ang sinasabi sa atin ng Panginoon ay maghanda tayo. Kasi ang sabi sa kanyang salita, yung time and hour ay unknown. Walang sino mang nakakaalam niyan. Kahit ang Panginoong Jesus, hindi niya alam yung eksaktong araw, oras ng kanyang pagdating. Ang Ama lang po ang nakakaalam. So anytime po ba na dumating ang Panginoon, handa na po ba tayo? Isa pa, handa na ba tayo? Amen. Nawa, lagi tayong handa sa pagdating ng ating Panginoon. So ano po ang layunin? Bakit po magkakaroon ng tribulation? Sabi po dyan, sa Isaiah 24, hindi pa po pala dyan, dapat dun sa isa pa. Pakibalik nga po. Ayan. Ang layunin ng Great Tribulation ay para po sa Israel. Para ang Israel ay magbalik loob sa Panginoon. Sabi po sa Jeremiah 30 verse 7, nakakasindak ang araw na yon. Yan po yung Great Tribulation. Nakakasindak, nakakatakot. Mag-isip na kayo ng mga salitang may kaugnayan sa salitang nakakasindak. Yun na po yung Great Tribulation. Wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob. O si Jacob po kasi ay tinawag din na Israel. Ngunit makakaligtas siya rito. Ako'y sa inyo at ililigtas ko kayo.
lilipulin ko ang lahat ng bansang pinagkalatan ko sa inyo, subalit kayo'y di malilipol. Parurusahan ko kayo ng marapat, ngunit ako'y magiging makatarungan sa inyo. Kahit po kasi sa panahon ng Panginoong Jesus, ang mga Israelita po ay talagang kalat sila at hindi sila totoong kumikilala sa Panginoon. So sinasabi po dyan na ang tribulation ay para sa kanila, para sila ay magbalik loob sa Panginoon. Pero dahil ang Lord ay lubos-lubos ang pag-ibig sa mga Israelita, sinasabi niya na parurusahan silang ng marapat pero makatarungan naman. Ibig sabihin ay ililigtas din sila ng Panginoon sa panahon na makakaranas sila ng tribulation. Sabi po sa sunod na verse, Daniel 12:1, sa panahong yon ay tatayo si Miguel, ang dakilang pinuno ng tagapag-ingat ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyayari kailanman mula na magkaroon ng bansa hanggang sa panahong ito. So patuloy po rin diyang dinidescribe yung tribulation na kaguluhan na hindi pa nangyayari kailanman. So yung palang mga nababalitaan nating kaguluhan sa ating paligid sa iba-ibang bansa sa panahong ito, hindi pa po yan yung Great Tribulation. Yan po ay tinatawag pang birth pangs o panimula ng mas matindi pang paghihirap. So kung tayo po ngayon ay nahihirapan na sa mga sitwasyon, may darating pa pong mas matinding paghihirap na hindi natin kayang mailarawan. Ngunit sa panahong yon ay maliligtas ang iyong bayan, ang bayang Israel. Bawat isa na ang pangalan ay matatagpo ang nakasulat sa aklat. Kaya po ang tanong ko, bawat isa po ba dito sa atin ngayon ay sigurado na ang pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay? Amen. Mateo 24:22, at kung hindi pa iikliin ang mga araw na yon ay walang makakaligtas na laman, subalit alang-alang sa mga hinirang ay paiikliin ang mga araw na yon. Yan po yung sinasabi ko kanina. Ang mangyayari po sa Israel ay redemptive judgment. Ibig sabihin, makakaranas sila ng kapighatian, pero ang intensyon ng Panginoon ay para sila ay magbalik loob sa Panginoon. Pangalawang layunin, una para sa Israel, pangalawa para sa mga Gentile o mga Hentil. Ito po ay parusa sa mga Hentil. Sino po ba ang mga Hentil? Tayo. Tayo po, dahil hindi tayo Israelita. Pero, nung kumilala tayo sa Panginoon, tayo po ay naibilang na bayan ng Diyos. So ngayon po, hindi na tayo mga Hentil, mga kapatid. Hindi na po tayo unbeliever. Ang tinutukoy po ditong Hentil ay mga unbeliever o yung mga hindi kumikilala sa Panginoon. Sabi po yan sa buong chapter ng Isaiah 24 ay makikita po dyan yung kahatulan na mangyayari sa sanlibutan o sa daigdig, lalo na nga po doon sa mga taong hindi kumilala sa ating Panginoon. Sabi po sa Jeremiah 25:30, laban sa lahat ng naninirahan sa lupa, doon po yung tribulation o yung judgment, yung parusa, ay mararanasan ng lahat ng hindi kumikilala sa Panginoon. At sino ang mga taong ito? Sabi po sa Awit 2:3, sa mga ayaw, pasakop at sumunod sa Diyos. Sa mga taong nagsasabing, hindi ko kailangan ang Diyos sa aking buhay. Sa mga nagsasabing, sino ba ang Diyos na yan? Ayaw kong kumilala sa Diyos na yan. Sa mga taong naghihimagsik sa Diyos. Sa mga taong umaayaw na magpasakop sa Diyos, ang sinasabi ng salita ng Diyos, ay makakaranas sila ng kapighatiang hindi maikukumpara. So tayo ba ay naandyan pa? Wala na po tayo sa ganyang parusa. Mamaya po, mas lalo nating titingnan. So maaring maitanong natin, sino ba ang makakaranas ng Great Tribulation? Isa-summarize po natin, ang makakaranas ng Great Tribulation ay ang Israel, para sila ay magbalik loob sa Panginoon. Pangalawa ay mga taong parang deliberate talaga na hindi sila kumilala sa Panginoon. Inayawan nila ang Diyos. Tinanggihan nila ang Panginoon. So sila po ay makakaranas ng Great Tribulation. So pwedeng itanong natin, mga kapatid, paano naman ako? Ako'y nananampalataya na sa Panginoon. Nasaan ako sa panahong yan?
Sabi po sa unang Thessalonica 1, 9-10, sila ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing, tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Meron po ba dito na tumalikod na sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? At naglilingkod na sa buhay na Diyos? At naghihintay sa kanyang anak na si Jesus? Amen. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Siya ay binuhay na muli magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot. So kung kabilang ka dyan mga kapatid na hindi ka na sumasamba sa Diyos-Diyosan, naglilingkod ka na sa Panginoon, naghihintay ka ng may kagalakan kay Jesus, anong sinasabi? Maliligtas ka sa darating na puot ng Diyos. Yan po ba ay magandang balita para sa atin mga kapatid? Amen. Sa unang Thessalonica 5, 9-10, sinabi diyan, tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya, buhay man tayo o patay sa muling pagparito ng Panginoon. So ibig sabihin mga kapatid, tayo, sinasabi sa salita ng Diyos, hindi tayo tinawag para parusahan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka tinawag ng Diyos para parusahan. Amen. Hindi tayo tinawag ng Diyos para makaranas ng kanyang parusa, kundi patuloy na pagpadamahan ng Panginoon ng kanyang awa, ng kanyang habag at ng kanyang pag-ibig. Sabi po sa Pahayag 3:10, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Sinasabi po dyan na may darating na pagsubok sa lahat ng tao. Ibig sabihin, sa buong mundo may darating na matinding pagsubok. Pero kung tinutupad mo ang utos ng Panginoon, nagtsatsaga kang sumunod sa Panginoon, anong sinasabi yan? Iingatan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Iingatan tayo ng Panginoon, ililigtas sa panahon ng matinding kahirapan o matinding pagsubok. At maaaring patuloy natin itanong, ano ba yung matinding kahirapan na yan? Yan po ay talagang pagbubuhos na ng puot ng Diyos. Kung ang Diyos sa panahon ngayon ay Diyos na mahabagin, na lagi nating sinasabi kapag may mga absent tayo o hindi tayo kakasunod sa Panginoon, lagi natin sinasabi na uunawaan naman ako ng Panginoon. Na andyan pa tayo ngayon, punong-puno tayo ng biyaya at kahabagan ng Panginoon. Pero sinasabi sa salita ng Diyos na darating ang kapighatian sa buong mundo at pagdating ng Panginoon, hindi na siya mahabaging Diyos. Siya ay Diyos na maghahatol na po sa lahat, sa sino mang hindi kumikilala sa Kanya, sa sino mang hindi nagtsatsaga na sumunod sa ating Panginoon. So wala pong isa man sa atin ang makakaranas ng parusa. Amen po ba? Amen. So yan po ay, ano ba ibig sabihin talaga ng pagdating ng Panginoon? Maaring naririnig nyo na ang salitang rapture. May kaugnayan po yan sa pagdating ng Panginoon. Ano ba yung rapture? Ang rapture po ay yung panahon na ang bawat kumikilala sa Panginoon ay dadagitin. Makakalipad tayo. Papunta doon sa alapaap at doon tayo imimit ng ating Panginoon. So ano po ang rapture? Sabi po sa 1 John 3:3, kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Mga kapatid, ang rapture po para sa ating mga mananampalataya ay ating purifying hope. Sabihin nyo nga po, purifying hope. Kung tayo ay umaasa na babalikan tayo ng Panginoon, kung tayo ay umaasa na dadagitin tayo at ililigtas ng Panginoon, anong sinasabi dyan? Dapat tayo ay nagpapakalinis. So sinasabi dyan mga kapatid, sino ang makakabahagi sa rapture? Yung mga believer
na talagang nagpapakalinis ng kanyang sarili. Dahil umaasa siya na darating ang panahon na kukunin siya ng Panginoong Jesus, naghahanda talaga siya ng kanyang sarili, mga kapatid. Nawa po na andun tayo sa ganong attitude, mga kapatid, na lagi tayong naghahanda ng ating sarili, nililinis natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon dahil umaasa tayo na pagdating ng ating Panginoong Jesus, kukunin po tayo, ililigtas niya po tayo, aalsin niya tayo sa nakaambang, napakabigat na kaparusahan, mga kapatid. As sabi po sa 1 John 2:28, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yon. Sabi ng salita ng Diyos, para daw tayo ay makasama sa rapture, walang alinlangan. Minsan ba dumarating kayo na nag-aalinlangan kayo? Anytime kayo dumating ang Panginoon, makakasama kaya ako? Nagkakaroon ba kayo ng question na ganyan sa mga isip nyo, sa mga puso nyo, mga kapatid? Na pag nag-rapture ba, sasama ba ako o isa ako sa maiiwan? Kasi may salita ang Diyos na ganyan, di ba? May nag-aararo, naiwan ng isa, na yung isa nawala. May gumigiling, yung isa biglang nawala, yung isa naiwan. So, ibig sabihin, sa pagdating ng Panginoon, mga kapatid, may maiiwan. So, hindi tayo dapat na andyan sa maiiwan, mga kapatid. Para hindi tayo maiwan, ang sinasabi niyan ay manatili tayo sa Kanya. Manatili tayo sa Panginoon sa anumang panahon ng ating buhay. Upang magkaroon tayo ng kapanatagan o walang pag-aalinlangan tayo sa ating puso na pagdating ng Panginoon, makakasama po tayo, mga kapatid. Nawa sa hapong ito, pagkatapos nating itong mapag-aralan, ay naalis na sa atin ang anumang alinlangan. Magkaroon tayo ng kasiguruduhan, mga kapatid, na tayo ay sasama sa pagdating ng Panginoon. Sabi sa unang Thessalonica 4:13-14, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog. Sabihin nyo mga namatay na. Upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling mabubuhay. Bubuhayin din ng Diyos. Nasaan na ba ako? Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay at nanali kay Jesus upang isama sa Kanya. Ang sinasabi dyan, mga kapatid, ang rapture para sa atin ay comfort. Magdadala sa atin ng comfort o kaaliwan. Halimbawa, may mga kamag-anak na tayong namatay pero nakakilala sa ating Panginoon. Sinasabi dyan na bubuhayin muli. At tayo man, mga kapatid, halimbawang mas nauna namatay tayo bago dumating ang Panginoon, may pag-asa pa rin tayo. Meron pa rin comfort na binibigay sa atin ng Panginoon dahil ang sabi dyan, yung mga natutulog o yung mga namatay ay muling bubuhayin, mga kapatid. So, madatnan man tayo ng Panginoon na buhay o patay, naniniwala tayong bubuhayin tayo muli ng ating Panginoon. So, ang pagdating muli ng Panginoon, mga kapatid, ay isang bagay na nagdadala dapat sa atin ng comfort, ng kaaliwan. Kapag may mga mabibigat tayong sitwasyon, sinasabi niya ba, Lord, dumating ka na. Nasasabi niya ba yan? Kasi ang pagdating ng Panginoon ay isang bagay na hindi dapat kinakatakutan kung tayo ay naghahanda sa kanyang pagdating. Pero kung tayo ay nagpapawarde-warde sa ating buhay, ay dapat talagang matakot tayo. Kasi baka biglang dumating ang Panginoon, hindi tayo makasama sa kanyang pagdating. Pakibalik nga ulit sa, great events. So, sa pagdating ng Panginoon, ano ba ang mga maaabangan natin na mga mangyayari? Sabi po sa unang Thessalonica 4:15-18, sapagkat ito ay sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon. Halimbawa tayo, dumating ang Lord, nabuhay pa tayo, ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Hindi raw tayo mauunang kunin ng Panginoon. Uunahin yung mga namatay na may pagkilala sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw,
may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makapiling natin ang Panginoon magpakailanman, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa sa mga salitang ito. Mga kapatid, kagaya po ng sinasabi ko kanina pa, ang rapture ay magdudulot ng comfort sa atin, ng kaaliwan, mga kapatid, na hindi parusa ang nilalaan ng Panginoon sa mga tapat na naghihintay sa Kanya, sa mga tapat na naglilingkod sa Panginoon, sa nagtitiis na naghihintay sa Panginoon. Hindi po parusa ang Kanyang inilalaan, kundi kaaliwan o hope at comfort. Sabi po sa unang Korinto 15, mamaya isa-isahin din uli natin yung events na yan. 1 Corinthians 15, 51 to 53, pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo ay babaguhin sa isang sandali po yan, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, kung ang mga patay ay muling bubuhayin, at di na mamamatay, babaguhin tayong lahat, sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang namamatay ay di mamamatay. So, balikan po natin yung kanina. Sabi doon, sa pagdating ng Panginoon, uunahing kuhanin yung mga namatay na nakakakilala sa Panginoon. Pagkatapos ay dadagitin yung mga nakakakilala sa Panginoon, tapat na naghihintay sa Panginoon. At sabi doon ay sa isang kisap mata kasabay ng tunog ng trompeta ay ayun nga, ang mga patay na ay muling bubuhayin at hindi na mamamatay muli. Babaguhin tayong lahat. At itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok. Ibig sabihin po noon, papalitan ng bagong katawan o ang tawag dito ay glorified body. Gusto nyo ba magkaroon noon? Na gusto nyo pumunta sa States, hindi nyo na kailangang mag-aeroplano, wala na ang visa, wala na ang passport. Gusto nyo pumunta sa kusina, hindi na bubuksan yung pintuan yan, maglalagos kayo dyan, makakarating kayo sa kusina. Yan po ang glorified body na inilalaan para sa atin ng Panginoon. So, libre ng ating pamasahe. Libre na sa lahat dahil pwede tayong mag-transport kahit saan. 2 Corinthians 5:10, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kakulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama nang siya ay nabubuhay pa sa daigdig. So yan naman po, as sinasabi mga kapatid, na kapag nakuha na yung mga namatay na believer, kasunod ay ang mga believer na buhay pa, haharap sila sa Panginoon, papalitan sila ng glorified body, at pagkatapos noon ay haharap sila sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa lahat ng kanyang ginawa, mabuti man o masama. So ready ba tayo dyan mga kapatid na handa ba tayong tumanggap ng reward sa lahat ng ating ginawa? So ganito po yan mga kapatid. Babalikan ko yan mamaya. Dito muna tayo sa kasunod. Reward. Sino po ang gusto ng reward sa pagdating ng Panginoon? Amen. Lahat tayo gusto nating magantimpalaan ng Panginoon kasi nangako ang Panginoon. Hindi tayo bibigyan ng parusa, hindi tayo makaranas ng parusa. Ang meron sa atin ay reward. Kaya lang po, ang mga reward na yan ay may, tawag dito, merong prerequisite bago natin matanggap ang mga reward na yan. Meron dalawang klase ng pundasyon o yung dapat na saligan ng iyong magiging reward. Una, pwedeng pundasyon na gawa sa kahoy, dayami at pinagapasan. Alam niyo, pinagapasan yung mga tira sa pinag-anihan. Para mga dahon-dahon yan. At pangalawa, ay gawa sa ginto, pilak at mahahalagang bato. So, dyan po ibabase kung tayo yung magkakaroon ng reward. Kapag ba yung ating mga gawa sa Panginoon ay nasunog,
Dahil ito ay gawa sa kahoy, dayami at pinagagapasan, ibig sabihin, wala po tayong reward. Pero tayo ay ligtas. Pero siyempre mas gusto natin na may reward. So paano tayo magkaka-reward? Kung ang ating mga gawa ay, ang pundasyon na ito ay ginto, pilak at mahahalagang bato, ibig sabihin hindi masusunog. Magkakaroon tayo ng reward sa ating Panginoon. So, merong 3 prerequisite para tayo magkaroon ng reward. Ano ang kailangan? K. Dapat ang mga bagay ay ginagawa natin ayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, kung ginagamit natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating paggawa, kasi sabi sa 4:6, ano ba yung 4:6 na yun? Not by might nor power, but by the Spirit of the Lord. Kung gumagawa tayo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, merong reward dyan. At kung ang lahat ng ating ginagawa ay si Lord ang nag-glorify. So dapat yung 3 prerequisite na yan ay naandoon sa lahat ng ating ginagawa para po tayo ay magkaroon ng reward. So tandaan niya yung K. Unang K. Ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon ayon sa kapangyarihan ng Diyos at para sa kaluwalhatian ng Diyos. So yan po ang magiging attitude natin mga kapatid sa mga huling araw na to. Na sa lahat ng ating ginagawa, iisipin natin kalooban ba ng Lord itong aking ginagawa? Lord, bigyan mo po ako ng kakayahan na nagmumula sa iyo na magawa ito. At pangalawa, Lord, mag-glorify ka po sa lahat ng aking gagawing ito. So kung yan po ang makikita sa lahat ng ating ginagawa, magkakaroon po tayo ng mga reward. So ang tanong natin, ano-ano ba yung mga reward na ibibigay sa atin ng Panginoon? Una, ay korona na walang pagkasira. Ito ay patungkol sa pagdidisiplina o pagsusupil ng sarili. Yan po ay makikita natin sa anong verse yan? Wait lang po. Parang hindi ko nailagay. Ayun, 1 Corinthians 9:25-27, sa mga nagsusulat, yan po yung verse dyan. Kung ikaw ay nagdidisiplina o nagsusupil na yung sarili, tatanggap ka ng koronang walang pagkasira. At kung ikaw naman ay nagiging tapat hanggang kamatayan, ibig sabihin, andyan ang Antichrist, pero hindi mo idininay ang Panginoon. Tinanggap mo ang kamatayan, alang-alang sa Panginoon, ikaw ay tatanggap ng korona ng buhay na matatagpuan sa Revelation 2 verse 10. At pangatlong putong o korona ay korona ng kaluwalhatian. Ito naman po yung masipag na mag-alaga ng mga kawan ng Panginoon. Sino po ang masisipag na cell group leader dito? Mga masisipag na small group leader. Yan po ang inyong tatanggapin. Putong ng korona ng kaluwalhatian. Makikita po natin yan sa 1 Peter 5:2-4. Pang-apat na putong ay putong ng katwiran o crown of righteousness. Ito po ay sa mga naghintay ng tapat na kahit nahihirapan na sumusunod pa rin sa Panginoon, na walang maraming excuse sa buhay, talagang laging on the go sa pagsunod sa Panginoon, siya po ay magtatamo ng putong ng katwiran. Makikita po yan sa 2 Timothy 4:8. At panglimang crown ay ang crown of rejoicing. Ito po ay para sa masipag magdala ng kaluluwa sa Panginoon. So si Kuya Dong, marami ng crown yan. Makikita po natin yan sa unang Thessalonica 2:19-20. So kapag natanggap na natin yung mga koronang yan, mga kapatid, doon sa judgment seat, sa pagharap natin sa hukuman ng Panginoon, yan po yung ating mga tatanggapin. Ano kayang korona ang meron tayo dyan? So anong gagawin natin sa mga korona na tatanggapin natin mula sa Panginoon? Sabi po sa pahayag 4:9-11, ito po ay yung verse na sinasabi doon na yung 4 and 20 elders ay
kakas ng kanilang mga crown sa harapan ng Panginoon. So, ibig sabihin po, yung mga crown na yan, sa tuwing tayo ay sasamba sa Panginoon, yan po yung ating iaalay sa ating Panginoon. We fall down and lay our crowns at the feet of Jesus. Yan po yung crown na ibibigay natin sa Panginoon. The 24 elders kneel around your throne, casting forth their crowns at your feet. So yan po yung silbi ng crown na tatanggapin natin sa Panginoon para rin po maibalik uli natin sa Panginoon. Sa bawat pagsamba natin, mag-aalay tayo ng crown sa ating Panginoon. So, nawa may maibigay tayong crown sa Panginoon na hindi naman nakakahiya na pagsasamba tayo sa Panginoon, wala naman tayong dala. Nawa, marami tayo laging bit-bit na maibibigay sa ating Panginoon, sa ating pagsamba sa Kanya. So yan po ang larawan na mangyayari doon sa kalangitan. So, isa-isahin po natin at bigyang linaw uli. Ano ba yung mga great events na mangyayari pagdating ng Panginoon? Una, makakarinig tayo ng sigaw o shout of victory. Sumigaw nga po kayo ng shout of victory. Amen! Shout of victory ang maririnig natin. Maririnig natin ang tinig ng arkanghel, ng archangel. Maririnig natin, yan po ay ayon sa pagkasunod-sunod ng events, ha, mga kapatid. Makakarinig tayo ng trump of God. Hindi pa po yan ang trompeta, kundi trump of God. Great, ibig sabihin, great gathering. Igagather na ng Panginoon yung kanyang mga hinirang. At kasama tayo dyan, mga kapatid. So talasan po natin ang ating tenga para marinig natin yung sigaw na yan ng great gathering na senyas na ginagather na tayo ng ating Panginoon. Pagkatapos po ay bubuhayin muna ang mga namatay na sumasampalataya kay Jesus. At pagkatapos ay, yan po ang tinatawag na first resurrection. At pagkatapos po ay dadagitin ang mga nabubuhay na sumasampalataya kay Jesus. Kung buhay pa po tayo, kasama po tayo dyan, mga kapatid. Pagkatapos ay bibigyan tayo ng glorified body. Pagkatapos ay haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. At tatanggap tayo ng reward. Ready na po ba tayong tumanggap ng reward? At pagkatapos ay ang maringal na kasalan with the Lamb of God, mga kapatid. So, mag-excited tayo dyan, mga kapatid, na yan po ay may experience natin. Kung ang pinag-uusapan po natin ay yung pre-tribulation, kasi nga po may tatlong dyan merong sinasabi na mangyayari yan pag katapos na ng tribulation. Pero ang tinuturo ko po ngayon ay pre-tribulation. Mangyayari bago dumating. Sana po ganun nga ang mangyari yan bago kasi mahirap yung Great Tribulation. Pagkatapos po, habang yan ay nangyayari sa langit, ito po ang hindi magandang balita. Habang nangyayari ang kasiyahang yan sa langit, nangyayari naman ang Great Tribulation dito sa lupa, sa mga naiwan. Sabi po sa 2 Thessalonica 2, 3-4 ay dyan na po magsisimulang mahayag ang Antichrist. So magkakaroon talaga ng kaguluhan ng mga bagay na talaga na nakakatakot na mga pangyayari na hindi natin maubos maisip. Hindi natin kayang isipin kung gaano katindi, gaano nakakasindak ang mga pangyayaring darating. Kasi po, darating na ang Antichrist. Mahahayag na, ma-expose na ang Antichrist sa panahong yon. At ano ba yung mangyayari na yan? Ma-expose nga po yung Antichrist kasi po ang sabi rin po sa aking napakinggan, magkakaroon parang sa pagdating ng Great Tribulation ay i-introduce na talaga yung Antichrist, mahayag lantara na. At sila na ay parang sinusuportahan sila ng Satan, bibigyan sila ng power ni Satan to rule over the earth. Yan po ay, yung Antichrist ay hindi lang po isang tao yan, kundi yan ay sistema na binubuo ng iba-ibang hari, iba-ibang sabihin nating matataas na tao ang bubuo po dyan sa Antichrist.
At mahahayag din po dyan yung beast o yung false prophet. Malalantad na po ang lahat na yan habang nangyayari yung kasiyahan sa langit. At so talagang magulong-magulo ang mangyayari, mga kapatid. Hindi natin may imagine, kaya wag na natin abutin ang panahong yan. Pagkatapos ng Great Tribulation, at may tatlong bagay na mangyayari sa panahong yan. Una, magkakaroon na po ng, alam nyo na at naririnig na nyo yung one government, one world government, one world religion, at yung cashless society. Yan po yung tatlong bagay na mangyayari dyan sa Great Tribulation. Diyan na po yung mga 666, diyan na po lalabas yan, mga kapatid, na talagang exposed na, baga, hantara na pong mangyayari yan. At dahil diyan ay magkakaroon talaga ng chaos sa buong mundo na maghihingi sila ng magro-rule sa kanila. At yan nga po ay pangungunahan ng yun pong Antichrist at ng Prophet Peace. Yun ang pong Prophet Peace, sinasabi na siya ay isang ma-impluensyang religious leader na talagang gagawa siya ng mga miracle, na magdideceive ng mga tao na sasabihin nila, iyan ang Panginoon. So kaya po sa panahong yun ay marami ang malilinlang at marami ang talagang sasamba doon sa Prophet Beast. Kaya po mga kapatid, ay lagi po tayong saliksikin natin ang salita ng Diyos para po hindi tayo maligaw. Kasi sabi rin sa salita ng Diyos, even the elect will be deceived. Kahit yung mga hinirang na ng Panginoon ay may tendency po na madaya kasi talagang magpapakita siya ng mga himala na aakalain natin siya ang Diyos. So hindi po tayo nawa mapabilang dyan. At pagkatapos ng Great Tribulation, sabi po sa pahayag 19:11-16 ay babalik ang Panginoong Hesus sa lupa na puno ng kaluwalhatian, full of glory. So, nangyari na nga po ang kaguluhan dito sa mundo. Yung mga hinirang ng Panginoon ay naando na sa langit kasama na ng Panginoon. Sinasabi na ang Panginoong Hesus ay babalik at na punong-puno ng kaluwalhatian, sabi sa pahayag 19:7-8, ay kasama ang great army niya. So, may mga nagsasabi na ang great army na tinutukoy dyan ay yung mga naligtas, tayo mga believer, na may glorified body na ay muling babalik kasama ang Panginoon para makidigma dyan sa mga kalaban na yan. Pero mayroon din nagsasabi yung army na yon ay mga angels. So, hindi natin talaga masyadong matiyak kung ano yung kasi ang Panginoong Hesus talaga naman nakakaalam ng lahat ng bagay. Pero merong mga nagpapatunay na yung Great Army ay yung Bride of Christ kasi inilalarawan dyan ano ang damit ng Great Army, kagaya ng bride na linen, na pure at walang bahid. Yun po yung mga good works ng mga believer. So, tingnan natin, kung abutan natin yan, makikita talaga natin kung sino yan. Angels ba yan o tayo ba, mga kapatid? At mangyayari, pag bumaba na yung Lord na kasama ang kanyang great army, magkakaroon na ng Battle of Armageddon. Ito na po yung talagang sasagupan ng Panginoon at yung mga naandito yung Antichrist, yung si Satan at yung Prophet Beast ay magsasagupan na. At dyan sa Battle of Armageddon ay matatalo po yung Antichrist. Yehey! Panalo tayo mga kapatid! Matatalo ang Antichrist, matatalo ang Prophet Beast, at sila po ay itatapo na doon sa lawa na naglalagablab na apoy doon po sa impyerno, ay itatapo na po sila doon. Pero si Satan ay bibigyan pa ng isang hirit pa. Siya ay ikukulong ng Panginoon sa loob ng 1,000 years para hindi siya makapandaya. Kasi sabi ko nga po kanina, kahit yung mga believer ay madadaya, yung mga maiiwan dito sa lupa, mga kapatid, ay may tendency pa na madaya pa rin. So ikukulong si Satan sa loob ng 1,000 years.
At habang si Satan ay nakakulong, ang Panginoong Jesus ay naandito sa lupa ng 1,000 years. Ito po yung tinatawag na millennial reign ng Panginoong Jesus dito sa lupa. At idinidescribe sa Isaiah 11:6-9 ano ang hitsura ng mundo sa panahong yon. Idinidescribe dyan na yung mga oso, mga hayop ay kalaro ng mga bata. So, walang danger kahit makasalamuha ng mga tao, kahit yung mga babangis na hayop. At sinasabi na ang panahong yan ay inilalarawan na literal na heaven on earth, mga kapatid. Kasi kasamang na andito ang Panginoong Jesus sa lupa ng kanyang army, ng kanyang bride, mga kapatid. So, ma-enjoy natin ang panahong yan na kasama ang Panginoon dito sa lupa. At pagkatapos ng 1,000 years, pakakawalan na naman si Satan. Pero, sandaling panahon lang siya pakakawalan, pero meron pa rin siyang mga madadaya. At sabi doon, pagkatapos na siya ay pakawalan, siya ay tatalunin sa final battle, at siya po ay ihuhulog na doon sa impyerno. So kasama na niya doon yung Antichrist, yung prophet beast, at si Satan. Tatlo na silang magkakasama doon sa impyerno. Pagkatapos na mangyari yan na si Satan ay maihulog na sa impyerno, sa Pahayag 2:11-15, ay makikita yung malaking tronong puti. So, basahin po natin yung Pahayag 2:11-15. Nasaan kaya siya dito? Wait lang po mga kapatid. Ha? Thank you, te. Pahayag 2:11-15. 2:10 lang po ang nakita ko. So, huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit ng danasin, malapit ng ikulong ang dyablo. Yun nga po yung sinabi ko kanina, ang ilan sa inyo upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw, maging tapat ka hanggang kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. So, yung sinasabi po dyan na yung si Satan ay ikukulong na. So, ang sinasabi po dyan sa Pahayag 2:11-15 ay yung pong mga namatay na walang pagkakilala sa Panginoon. Haharap po yan doon sa malaking tronong puti o Great White Throne. At kapag ang pangalan niya ay hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay, siya po ay isasama doong itatapon sa impyerno. So, sino-sino na ang magiging laman ng impyerno? Si Satan, prophet beast, Antichrist, mga unbeliever, yung death, saka yung Hades. Yan po ay sama-sama na sila doon sa impyerno. So, wala po tayo dyan, mga kapatid. Glory to God, hindi tayo makasama dyan, Lord. At pagkatapos po noon ay magkakaroon ng bagong langit at lupa. Sabi po yan sa Revelation 21:1-4. So ano po ang dahilan ba't magkakaroon o bakit babaguhin ang langit at ang lupa? Kasi po sa langit, dyan nagkaasala si Satan. At sa lupa, alam naman natin na talagang ang mga tao ay talamak sa pagkakasala. So magkakaroon po ng bagong langit at lupa. Amen. So ano po ang mga pagkakaiba ng rapture at ng second coming? So ano po yan eh? Yung rapture ay unang phase ng pagdating ng Panginoon. Pangalawa po yung second coming. So 2 beses darating ang Panginoon. Yung una sa rapture, babalik si Kristo para sa kanyang mga tinubos. So dyan lang po yan sa air, hindi po sa lupa. Magmimit po doon sa air. Imimit po yung mga believer na at yung mga namatay na binuhay na muli. Sa second coming, babalik si Jesus na kasama ang kanyang mga tinubos. Yung po sinabi ko na si Jesus ay babalik sa lupa para mag-reign ng 1,000 years. Sa rapture ay makikita si Jesus sa alapaap.
Sa second coming ay makikita si Jesus sa lupa. Sa rapture ay darating siya bilang loving bridegroom kasi susunduin niya yung kanyang mga bride. Sa second coming ay darating siya bilang mandirigma at hari ng mga hari kasi gagapiin niya yung kanyang mga kaaway. Sa rapture, ang mga tinubos lang ang makakakita sa kanya. Kaya nga po yung iba nawala, bigla na lang, hindi na nila nakita. So, hindi makikita ng iba yung rapture. Yun lang mga believer. Sa second coming, makikita siya ng lahat. Sa rapture, ito'y oras ng malaking kagalakan para sa mga mananampalataya. At sa second coming, ito'y malaking takot para sa mga hindi mananampalataya. At rapture, yung ang secret na pagkawala, tinang mga katabi mo kung andyan pa. Hindi pa nawawala. At sa second coming ay hayagang makikita ang mga believers. Ang rapture ay nakatuon sa Panginoon at sa kanyang church. Tayo na mga believer ng Panginoon, tayo na tinubos ng Panginoon. Sa second coming, ito ay nakatuon sa Israel at sa kanyang kaharian. So mga kapatid, sa hapong ito, are we rapture ready? Ready na ba tayo na dagitin ng Panginoon? Halika na. Amen. Ano ang mga prerequisite para mangyari yan? Prerequisite yon sa ating mga reward. Ang prerequisite para makasama tayo sa rapture, naghihintay tayo ng tapat, naglilinis tayo ng ating sarili sa harapan ng Panginoon. Kasi po yung rapture ay purifying hope. Kung ina-expect natin na makasama tayo dyan, dapat talagang lagi tayong nagre-ready, nagpupurify ng ating mga sarili. So, yan po ang end time, mga kapatid. Ready na ba tayo sa end time? Amen. Tayo po ay mag-pray. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na encouragement na binibigay na yung salita. Lord, mas makita po talaga namin sa panahong ito yung parte po namin, Lord, na kami ay kailangang maghanda sa iyong pagdating dahil ang pagdating mo ay sigurado po, Panginoon. Hindi man ito namin alam ang eksaktong oras, araw, pero sinisiguro mo sa amin mula sa iyong mga salita na ikaw ay babalik at babalikan mo, Panginoon, yung tapat na naghihintay sa iyo. Likhaan mo nga po kami ng katapatan sa iyo, Panginoon, sa anumang mga sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. Lagi po kaming patuloy na sumunod sa iyo, Panginoon. At Lord, yung pong bahagi talaga namin na ma-share ang gospel sa mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. Tulungan mo po kami, palakasin po kami ng Banal na Espiritu upang ito po ay aming magawa, Panginoon, lalo na po sa aming mga kapamilya, kaibigan, lahat ng mga taong may kaugnayan sa amin dahil gusto rin po namin silang makasama sa iyong pagdating, Panginoon. At ito po, O Diyos, ang makapagbibigay po ng kagalakan sa puso mo, Panginoon. Hindi mo nais na kami mapahamak, Lord. Walang sino mang tao ang nais mong mapahamak. Kaya, Lord, gamitin mo po kami sa ikaliligtas ng marami pang kaluluwa. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Diyan po natatapos ang ating end time teaching patungkol sa pre-tribulation. Mangyayari bago dumating ang tribulation, mangyayaring dumating ang Panginoon.